Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-22 kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Masasabi po natin na ito ay isinulat ni Lucas, pagpapatuloy ng libro ng Lucas at ang climax. Ito ay patungo po sa climax o sa pinakarurok ng kanyang pagbabahagi. Ito po ay sa panahon ng napakaraming mga persekusyon. Sa aking palagay ay hindi inaasahan ni Pablo na humarap ng ganito kalaking persekusyon sa kanyang paglilingkod. Ngunit sa pagharap niya po ng mga ito ay hindi na po na niya ito matalikuran pa o kaya maiwan pa. Mayroong iba't ibang mga pahayag at iba't ibang mga salita mula sa mga propeta. At nandun din po ang sariling pagdedesisyon at pagsunod ni Pablo. Alam niya na sa kanyang pagpunta patungo sa Jerusalem, magkakaroon po ito ng malaking dulot, problema. Maraming nagsasabi na marahil ay puno ng kalungkutan ng paglalakbay ni Pablo, ngunit siya ay buong puso na sumusunod sa mga ito. Sa puso ni Pablo, isa sa kanyang mga intensyon ay ang magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng nagkakaisang iglesia sa pagitan ng mga hentil at ng mga Hudyong mananampalataya. Dahil pagdating sa mga Hudyo, meron po silang malalim na pananampalataya kung kaya naman alam na sila ay maliligtas. At naroon sa puso ni Pablo ang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Nabanggit ang pagkakaroon ng paghahandog, ang pagdadala ni Pablo ng handog mula patungo sa Jerusalem. At para sa kanila, at ang nais ni Pablo, ang nais niyang ipakita ay hindi ay ang halaga ng pera o kaya ang halaga ng mga handog na ibibigay. Kahit na kailangan pa ito ng Jerusalem, ngunit hindi po ito ang puntong solusyon sa kanilang problema. Ngunit ang nais na makita ni Pablo na mangyayari ay ang maikalat ang ebanghelyo ng Diyos sa lahat ng mga bansa, lalo na sa mga hentil. At dito ay handa si Pablo na maging buhay na sakripisyo, buhay na handog para maipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Alam ni Pablo na ang kanyang katupusan ay hindi magiging maganda, ngunit hindi po niya inaasahan na magiging ganito kabigat o ganito kalala ang mga persekusyon na kanyang haharapin. Alam niya na ang pinakamahalagang handog sa lahat ay hindi ay ang pera, bagkus ay ang kanyang sariling buhay, ang pagiging buhay na sakripisyo.
Ang taong nagsusulat na ito, si Lucas, alam po niya na ang binibigyang diin ay hindi ang pera. Dito naniniwala po tayo na si Pablo, siya ay makatwirang tao, ngunit alam niya na ang pera o ang handog na ibibigay sa Jerusalem ay hindi po yon ang sentrong prinsipyo o kaya ay sentrong solusyon. Kung kaya naman mayroong pagbabago sa pagsusulat ng kabanatang ito. Dahil dapat na magdesisyon si Pablo upang maging buhay na handog, upang higit pa na malaganap ang salita ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Dito, aking nabalikan ang marami pang noong nang napanood ko ang Nemo. Ang paglalakbay ni Nemo upang hanapin ang kanyang ina. Pagkatapos ay mayroong pawikan nangusap sa kanya. Na mayroong mabilis na agos ng tubig. At kung sila ay papasok sa agos ng tubig na iyon, ay makakapasok sila sa pinakamalalim na parte ng dagat. At para kay Nemo, hindi po niya alam ang bagay na ito, ngunit sinabi ng pawikan kung ano nangyayari. Ang nais kong sabihin ay kung nais po natin pumasok sa mabilis na agos ng banal na espiritu, ang una nating gagawin ay ang tumalon tungo rito. Ikalawa ay magkaroon ng gabay katulad ng pawikan. Nakatulad ng pawikan na maraming mga karanasan, ay magkaroon din po tayo ng gabay na mayroong sapat na karanasan upang matulungan tayo. Bakit ko po sinasabi ito? Nais kong aminin na ako mismo ay kalahati lamang po ng aking paglalakbay ay hindi ayon sa banal na espiritu. Tanging sa ikalawang huling bahagi lamang ng aking buhay na ako ay natutong sumunod sa pangunguna ng banal na espiritu. Dahil nung una, gusto kong pumasok sa agos ng banal na espiritu, ngunit kalaunan ay gusto ko ding umalis. Kung wala akong sapat na gabay, ako ay isang nawawalang tupa. Ngunit katulad ni Pablo, bandang huli ay pinili ko ang manatili sa kalooban ng banal na espiritu. Makikita natin dito ang labis na pag-uusap ng banal na espiritu kay Pablo. Kasama ang persekusyon na kanyang hinaharap. Dito ay binabahagi ni Pablo ang kanyang paglalakbay, paggawa ng kalooban ng Diyos, at ang banal na espiritu ay nangusap sa kanya at nagsabi na huwag siyang matakot. Dito sa Kabanata 22, ito po ang ikaapat na pagkakataon na ang banal na espiritu ay nangungusap sa kanya. Sinasabi po natin na nais nung sundin ang banal na espiritu, ngunit dapat nating isaisip na dapat natin itong laging gawin. Dahil sa ating pagsunod ay babaguhin din ng Diyos ang ating mindset, babaguhin din ang ating pong pagbuhay.
maging flexible at huwag lamang panghawakan ang sarili nating pananaw. At ngayong taon nga, sa ating ika-25 taon ng ating iglesia, katulad ni Pablo sa kanyang paglalakbay patungo sa Damascus, katapos ay nagtungo sa Jerusalem, ay 25 years din po mula nang naranasan niya ang Damascus experience hanggang sa alam ko na ang Diyos ay mayroon pong sinasabi sa atin dahil nagkaroon lamang po tayo ng selebrasyon ng ating ika-25 taon na kung gusto po nating higit na maranasan ng Panginoon, dapat matuto din tayong tumalon sa agos ng banal na Espiritu. At kung susundin po natin ito, sa pagpasok po natin sa mabilis na agos ng banal na Espiritu ay dadalhin po niya tayo sa mas malalim na karanasan. Makikita po natin sa kabanatang ito na si Pablo ay humarap po sa isang public o kaya pampublikong persekusyon. Maaring tayo ay nagtatanong, Panginoon, nasaan ka? Bakit may ganitong mga karanasan? Panginoon, sinasabi mo sa amin. Maaring katulad ni Pablo, may mga kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Pablo, iyong sasabihin, sinabi mo na kami magtungo sa Jerusalem, ngunit bakit kami haharap ng ganitong mga persekusyon, ng ganitong mga pagsubok? Madalas, ang atin pong mga nararanasan ay nagiging dahilan upang ating makalimutan kung ano man kung saan man tayo dinadala ng Diyos. Ang atin pong pagtitiwala sa Diyos ay hindi sapat. Ngunit dito makikita natin ang ginawa ni Pablo kung saan suot niya ang buong kalasag ng Diyos. Na kahit sa pagharap ng napakalaking persekusyon, ng napakahirap na sitwasyon ng kanyang buhay, siya ay nanatiling tapat, siya ay nanatiling matatag kahit sa harap ng persekusyon. Hindi po siya nagdududa. Sa Jerusalem, ang mga tao po doon ay nagsasalita ng Hebreo. At kung ang mga tao po doon ay magsasalita ayon sa kanilang mga salita, ito ay magdudulot ng pananahimik sa kanila. Nang mangyari po ang sitwasyon kay Stephen, naroon si Pablo. Siya ang isa sa mga nakakita ng mga kaganapan noon.
At doon ay kanyang inamin na madalas po niyang tignan o kaya madalas po siyang naroon sa mga panahon kung saan ang mga alagad ng Diyos ay humaharap ng mga persekusyon. At kanyang ibinahagi ang kanyang pagkakaharap sa banal na espiritu. Sabi sa verse 15, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng taong iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Sa bahaging ito ay pinabahagi po ni Pablo o kaya isinasalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya sa Panginoon. Hindi po niya ginamit ang mga salita ng Diyos upang makipagdebate, bagkus ay ginamit ang kanyang sariling karanasan upang ibahagi sa mga tao kung anong uri ng buhay ang mayroon po siya at kung paano niya nakilala ang Panginoon. Pagkatapos, paano siya naman nampalataya, paano siya naturuan ni Gamaliel, at kung paano ito naging dahilan upang ninais niyang maglingkod lalo sa Panginoon. Kanya pong ibinahagi ang kanyang turning point. Pagkatapos sa verse 16, sinabi ni Gamaliel sa kanya, ano pa ang hinihintay mo? Dito ay kumbaga nahamon si Pablo. Hinamon ni Gamaliel si Pablo. Anong hinihintay mo? Dapat mong ipaalam sa iba kung ano man ang iyong naranasan. Sa nakaraang 25 mga taon, si Pablo ay nagtungo sa iba't ibang mga lugar sa Mediterranean at hindi nga po siya hindi niya hindi na siya naghintay ng matagal pa bagkus ay talagang sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang buhay ay bukas lalo na sa pagkilos ng banal na espiritu. Dito, kailanman ay hindi po naghintay si Pablo. Ngunit hindi din po ibig sabihin nito na siya ay nagmamadali bagkus ay lagi po siyang umaayon sa pagkilos ng banal na espiritu. Si Pablo ay nagtungo po sa Tyrannus at doon ay nagturo ng kung ilang panahon upang turuan ang mga disipulo. Dito makikita natin na si Pablo ay hindi lamang pong nagtuturo pagkatapos ay umaalis, nagtuturo, umaalis, bagkus ay nagpapatuloy po siya sa kanyang pagdidisipulo. Alam po niya kung paano gamitin ng tama ang kanyang panahon at alam po niyang magpalalim ng mga ugat lalo na sa pagdidisipulo, hindi lamang po pagtatapo ng mga butil at hayaan ng mga yon upang lumago, bagkus ay nagbibigay din po siya ng panahon upang lumalim ang kanilang pananampalataya. Yun po ang mababasa natin sa unang bahagi.
Sunod sa verse 17, nagpatuloy si Pablo sa kanyang pagbabahagi. Ang pagbabahagi po ng Ebanghelyo ng Diyos ay hindi lamang po tungkol sa pag-alam ng salita ng Diyos, ay bagkus ay pagbabahagi ng sarili nating buhay, kung paano po natin naranasan ng Diyos, kung paano natin nakita ang kanyang pag-ibig, kung paano niya po tayo binago. Ikaw ay mayroong istorya, ako din ay mayroong sariling istorya, ngunit ang ating bawat istorya ay istorya po na isinulat ng Diyos. Kung paano ka sinamahan ng Panginoon, kung paano ka binago ng Panginoon, kaya po sinasabi natin na history. Kaya naman po sa ating pagbabahagi ng ating sariling buhay ay naibabahagi din po natin ang kwento ng Diyos. Kaya naman sa kabanatang ito sa sumunod na bahagi, verse 17 hanggang matapos, kanya ibinahagi po ni Pablo ang kanyang sariling buhay. Dito ay sinabihan po siya ng Diyos na magmadali at magtungo sa Jerusalem upang ibahagi ang salita ng Diyos. Dito dapat po nating maunawaan. Sabi po dito, nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nanalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita kong Panginoon na nagsasalita sa akin, madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patutuo tungkol sa akin. Verse 17 to 18. Nakita ni Pablo ang Panginoon sa kanyang pangitain. Ito ang ikaapat na pagkakataon na ang Panginoon ay nagpakita kay Pablo. Siya ay nakarating na sa Jerusalem. Pagkatapos ay nagdala ng ilang mga kapatiran. Si Pablo po dito ay sumunod sa kalooban ng Diyos at nagtungo na nalangin, pagkatapos ay pumasok sa isang pagitain at nagpakita ang Diyos at sinabi na umalis sa Jerusalem. Ngunit mayroon pong mga grupo ng tao na nais habulin si Pablo at batuhan siya ng mga persekusyon. At nang nakita nila na dinadala ni Pablo ang mga kapatiran na ito, pag-aakala ng mga taong naroon ay sila'y mga hentil at dinadala ni Pablo mga hentil na ito sa sinagogang iyon at hindi po iyon pinapayagan sa Jerusalem. Ang mga Hudyo ay nagalit. Ngunit kung tutuusin ang kanila pong persekusyon, ang akusasyon ay hindi po totoo dahil hindi naman sila mga hentil. Ngayon, tandaan po natin na si Pablo ay nagdadala din ng mga handog para sa iglesia sa Jerusalem. Ngunit dito, sinabihan siya mismo ng Panginoon
na umalis. Kung ako, si Pablo, sasabihin ko na ako ay pinadala ni Santiago upang dalhin ang mga handog na ito upang tulungan ang iglesia sa Jerusalem. Ngunit dito sinasabi mismo ng Panginoon na dapat siyang magmadali at umalis sa Jerusalem. Dahil ang sabi ay hindi nila tatanggapin ang kanyang patotoo tungkol sa Panginoon. Pagkatapos sa verse 19, sabi ko naman, Panginoon, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ng mga sinagoga upang ipabilanggo at pahugupit ang mga nananalig sa iyo. Ngunit sinasabi ng Panginoon na siya ay magtungo palayo sa mga hentil. Sa verse 19, makikita po natin ang pagsabi ni Pablo na isa siya sa mga taong nagpabilanggo ng mga mananampalataya noon. Dito para bang nakikipagdebate si Pablo sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay naroon pa rin na nangungusap na umalis pa rin siya at lumayo sa mga hentil. At sa verse 21, sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusugo kita malayo sa mga hentil. Dito, kinailangan ni Pablo na gumawa ng desisyon. At sampalatayanan na pangawakan ng Diyos ang lahat. Dapat po siyang magtiwala. Maging ang handog na kanyang dala ay dapat niyang sampalatayanan na ang Diyos ang mangangalaga nito. Dahil kung tutusin, ito ang isa sa pinakadahilan kung bakit nagtungo doon si Jerusalem. Ito ay magandang dahilan. Ngunit ngayon, kailangan po niyang pakawalan ang lahat ng mga ito. Doon maaaring sabihin ni Pablo na maaari pang makipagdebate si Pablo sa Panginoon, ngunit sinunod niya ang nais ng Diyos. Sunod, sa verse 22 hanggang 29, sa critical na panahon na ito, sa pagkakataong ito, sinabi po ni Pablo na siya ay isang Romano. Alam niya na mayroon po siyang dunong, alam niya kung paano makipag-usap ayon sa Hebreyo, alam niya na siya ay mayroong dunong. Pagkatapos ngayon, ay kailangan po niyang harapin ang akusasyon at persekusyon. Sa pagharap ng mga ito, ay naalala po niya na siya isang Romano. Sa pagkakataong ito, sa aking pagbabasa po nito, limang taon mula nang naranasan ni Pablo ang nangyari sa Damascus. Pagkatapos sa pagkakataong ito ay kailangan niya sabihin na siya ay isang Romano. Sinabihan siya ng banal na spirito na magtungo palayo sa mga hentil
magtungo sa Roma. Dito ay kinailangan niya magtungo sa Roma. Sa buhay ni Pablo ay naroon ang iba't ibang pag-uudyok mula sa Diyos. Madalas sa atin pong buhay, ang mga pag-uudyok na atin pong nararanasan, madalas ay para bang hindi po ito tama. Madalas kung tayo po ay inuudyok ng banal na spirito, kung tayo man po ay inuudyok ng banal na spirito, magkaroon din dapat po tayo ng discernment o kaya pag-alam kung paano ito susundin. Dahil madalas may mga pag-uudyok din po na sa tingin natin ay banal na spirito, ngunit nahahaluan ng sarili po nating nais bilang tao. Sa 25 taon ng paglalakbay ni Pablo, para po bang siya ay bumalik sa unang pagkakataon ng una niyang maranasan ng Panginoon sa Damascus. Katulad po sa atin na kung paanong umabot na rin po tayo sa 25 taon ng paglilingkod sa 611 at ngayon ay dinadala po tayo ng Diyos sa panibagong agos ng banal na spirito. Ako ay labis na naaantig. Habang ibinabahagi po ito dahil alam ko na ito ay mensahe ng banal na spirito. Matapos po ang 25 selebrasyon natin, kung tutuusin ang atin pong African Church ay nagpadala ng kanila pong nagpadala ng kanilang video. At dito makikita natin ang pagtatanim ng ang Iglesia ng Puno ng Buhay ay naitatanim maging sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa Africa. Nakikita po natin ang mga African, ang mga English church. Nakita po natin ang pagkilos ng Panginoon kung saan dinadala niya po tayo sa mas malalim na karanasan kasama siya. Atin pong purihin ang Panginoon.